ang landas niya'y tahakik, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tuturin ang hirara, at ang kaaya-ayang lirama. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti, iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo nagdadalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ang titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawarin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Ulitin po natin. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Pangino'y papurihan nitong lahat na daigdig. Kahit siya ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na siya'y papurihan. Higit sa sino man Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan ay pawang mga Diyos-Diyosan.
Ampon lang ang milikha ng buong sangkalangitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galok mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang Panginoon ay pupurihin sapagkat siya'y daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, Gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita sa Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga na marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa tuluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Malinaw po ba sa atin kung ano ang purpose natin sa mundong ito? Sa inyo pong mga matanda na,
Alam nyo pa po ba? O kumbaga, narating nyo ba? Naibigay nyo ba yung purpose ninyo sa mundong ito? Itong mga bata dito, alam nyo na ba kung anong gusto nyo maging paglaki? Pag tinatanong kayo sa eskwelahan, ano gusto nyo maging? Muli, sa mga matatanda, kayo ba yung naging kung ano ang pangarap ninyo noon? Kung nangyari yon, salamat sa Diyos. Kung hindi, yan, isa yan sa mga bagay na kailangan natin matutunan dito sa ating Ebanghelyo. Kasi ang sabi po dito, nang ipahayag ni Jesus, no, nagbalik siya sa kanyang sariling bayan, sa Nazaret. Kaya nga ang tawag sa kanya, Jesus Nazareno, kasi yun yung bayan na kinalakhan niya. At malinaw din sa kanya na sabi na ang kanyang layunin, alam niyang hinirang siya ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ipahayag na ang mga bihag ay lalaya, ang mga bulag makakakita, at makakaranas ng kaluwagan ang mga pinahihirapan. Malinaw sa kanya ito. Kung kaya, tuloy siya sa kanyang paglalakbay. Hindi ito mangyayari sa kanyang sariling bayan. Kung ganun pala, may mga pagkakataon na kailangan mong umalis sa isang lugar. Pwedeng hindi lang lugar. May kinakailangan umalis ka sa isang relasyon. Ano ba yung mga relasyon? Yung magjowa. Kung pinipigilan ka ng jowa mo na mas ma-develop ka, alisan mo yan. Barkada. Kung sa tingin mo yung mga barkada mo ay walang mararating dahil hihilain ka lang pababa o sadyang hanggang dito lang kayo dahil wala silang malinaw na direksyon o malinaw na pangarap, umalis ka. Marami po sa mga nasa online, mga nasa abroad din, bakit naging successful sila sa ibang bansa? Kasi alam nilang kung saan lang sila doon, sa lugar na yon, walang mangyayari sa kanila. Hindi sila aasenso. Kinailangan yung lisanin ang lugar ninyo, ang bayan ninyo, para makipagsapalaran at tuklasin yung kung saan ka rin maa-appreciate yung talent mo doon sa mga bansa na kung saan ka mas magiging kapaki-pakinabang. Kaya nga, successful. Naging matagumpay ka. Marami na yung nag-migrate, marami ng Pilipinong kinikilala sa ibang bansa dahil sinunod nila kung ano ang kanilang, yung para saan sila. Malayo ang mararating ninyo mga bata. Kung magpo-focus lang kayo sa inyong mga goal sa buhay, kung anong gusto nyong maging paglaki. Kasi dito po, balikan natin yung kwento at karanasan ni Jesus. Nang lisanin ni Jesus ang bayang Nazaret, mas nakilala siya o mas kinilala siya sa ibang lugar. Doon siya mas nakapag-perform ng mga miracles. Doon siya mas pinakinggan. Samantalang sa kanyang sariling bayan, ayaw siyang kilalanin. Magaling siya, ina-acknowledge sa Manila, magaling siya eh. Kaya nga sabi, namangha silang lahat sa kanyang pagpapahayag. Pero dahil nga sa sinasabing, di ba, anak siya ng karpentero, taga Nazaret yan. Wala siyang dapat marating. Hindi siya dapat sumikat. Kaya hindi siya kinilala sa kanyang sariling bayan. Pero, hindi na nga siya kinilala dahil ang gusto lang nila, umaasa sila na
taga dito ka, sige, gumawa ka sa amin ng mga ginagawa mo sa ibang bansa, sa ibang lugar, na para bang may utang na loob sa Jesus na gawan nila sila ng mga himala. Kaya hindi ibinigay ni Jesus ang kanilang kahilingang maghimala. Nagalit. Halos itulak na siya sa bangin. Ganun katindi. Pero, sabi dito, dumaan lang siya sa kalagitnaan nila at umalis. Kung ayaw sa inyo, umalis kayo. Doon kayo sa mga lugar na kung saan kayo lalago, kung saan kayo mas magiging kapaki-pakinabang. Mahirap po kung ipipilit ninyo na magustuhan kayo ng mga tao sa lugar ninyo na hindi naman talaga kayo kikilalanin. Kasi minsan mayroon po talaga mga biases. Anak siya ng tendere, anak siya ng adik, anak siya ng basurero. Hindi dapat. Gaya ng nasabi ko kanina, yung mga tao, lalo tigit, yung mga Pilipinong nagtagumpay. Kaya sila nagtagumpay ay dahil hindi sila naniwala doon sa mga taong walang tiwala sa kanila. Mas naniwala sila na mayroong magandang plano ang Diyos para sa kanila. Hindi dito, kundi sa ibang lugar. Kaya tingnan natin ulit, yung tanong ko, naabot nyo ba? Narating nyo ba yung pangarap o yung gusto ninyo na marating? Dati siguro, no? Walang naniwala sa iyo na makakapag-aral ka. Pero nakatapos ka. Hindi dahil sa ibang tao, kundi dahil naniwala ka sa sarili mo. Ipipilit talaga natin na matuwa sa atin ng mga tao. Pipilitin lang din natin baguhin ang ating mga sarili ayon sa kung ano ang gusto nilang mangyari sa atin. Na kung ayaw nila na magtagumpay ka, nasa sayo yan. Kung hanggang dyan ka lang, kung naniniwala ka na hanggang dyan ka lang, hanggang dyan ka nga lang. Pero kung naniniwala kang malayo pa mararating ninyo, hindi lang dito sa Kamba, hindi lang dito sa San Nicolas, marami pa kayong lugar na po pwedeng malibot. Kung magtutuunan nyo lang ng pansin ang inyong mga sariling galing. Galing na galing din sa Diyos. Titin natin ulit. Kung may mga relasyon na pumipigil sa iyo para mas maging successful ka, mas mainam, iwanan mo na yan. Yung mga barkada na walang pangarap, makakahanap ka ng iba pang barkada kung saan ka mayroong ding katulad na pangarap. Iba naman po yung ugali na nagiging ambisyoso na masyado. Iba po yun, ha? Ibang konteksto yan. Pero lahat naman po, no, nagsisimula sa pangarap. Nagsisimula at maaabot mo yan kung magtitiwala ka sa sarili mo, magtitiwala ka sa Diyos na nagtitiwala sa sarili mong galing. Amen? Tinanggihan si Jesus ng sarili niyang mga kababayan. Tanggapin natin siya ng may pananampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga pinuno ng simbahan, naway ipahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong magulang, naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Alay namin, aming buhay, bawat galaw at may bawat pangarap naming taglay sa palad mo Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan,
napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Mark Lester na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y at si Martin, nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto at ipadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. Understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I
light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, eat them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Mayon at tipaya, kanyang pagkalingat habang sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng ani sa ganap, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayon at ipahayag kanyang pagkalingat habang